Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol pa rin doon sa topic natin na na-post ko kahapon tungkol sa NCD or yung tungkol sa peste, ano. Kaya nga lang medyo parang nagkaroon ng problema. May mga nag-comment na ngungu daw yung audio natin. So, sisikapin natin ngayon na gumawa ng panibagong video regarding pa rin doon sa ating topic. Yan. So, kahapon, na-mention natin doon sa vlog natin na may isang subscriber tayo from Zambales na nagtatanong kung kailan daw ba or kailangan daw bang bakunahan ulit ng NCD, Newcastle disease or yung tinatawag nating peste, yung kanyang mga manok kahit na bakunado na daw ito sa pinanggalingan or sa binilhan niya ng kanyang RTL. Ayan. So, masasabi ko na unang-una, kapag tayo ay bibili ng RTL, tanungin nyo muna yung supplier kung ano yung kanyang mga ibinakuna sa kanyang mga alagang RTL. Nang sa ganon ay makita natin kung ano yung mga nailagay niya doon. And then, secondly, alam natin kung kailan ulit tayo anong tawag dito, yung kailan ulit natin uulitin yung pagbabakuna. Kung yung ibu-booster, booster shot. Yan. So, dun sa case nung natin, subscriber natin, okay naman yung kanyang mga manok, 145 yung kanyang alaga at nangingitlog ito ng 143 pieces. So parang siya, nasa 98.62%. Ayan. So napakaganda ng kanyang performance. Kaya lang natatakot siya na baka magkaroon ng problema lalo na sa yung sakit na peste. Kaya tinatanong niya kung kailan daw ba at kung nararapat pa. Well, ito po yun, ganito yan. Yung bakuna na yan, good for 1 year po yan. Once na binakunahan natin ang ating mga manok, po yan, good for 1 year, 6 to 1 year. And then, bago natin siya bakunahan ulit. Kaya lang, kasi minsan kasi, lalo na kapag yung may mga challenges, talagang kailangan nating magbakuna nang sa ganon ay mawala yung pangamba natin. Yan. Kasi unang-una hindi naman talaga nakikita yung mga sakit na yan dahil viral yan, virus yung nagdadala niyan. Minsan aerial, sumasama sa hangin, ganyan. So, para masigurado, talagang kailangan 100% dapat bakunado yung mga manok natin. Ayan. At pagdating dyan, paano natin malalaman na kung kailangan ba nating bakunahan ulit? Saglit lang, peda. Nagblog lang tayo. Ayan. So, unang-una, yung mga sign na kailangan nating bakunahan ulit? I-rebaksin yung ating mga manok, lalong-lalo na yung sa sakit na peste. Ayan, unang-una, tignan ninyo yung paligid ninyo. Kapag yung mga native na manok, yung mga gumagalang manok ay medyo nagsisimatayan, ayan, malaki yung chance, yung possibility na merong umiikot na naman na peste or yung sakit na NCD, Newcastle disease. Ayan. So kapag ganyan kasi, talagang mataas yung mortality
mawawipe out yung inyong mga manok sakaling ito ay hindi bakunado at tinamaan nung peste na yan. Ayan, so yun yung ano natin. Ang pagpapainom ay titimplahin natin yung isang bote, yung vial, parang singlit lang yun ng bote ng Mertayulit. At saglit. Ped, saglit lang po para wala nang patayan ng camera. Ped, to bili ka na lang. Saglit lang po. Papabili tayo ng tulda. To, bili ka na lang ng tulda tapos yung lubid, ano. Ayan, hindi ko na pinutol yung vlog. Naka-on yung camera. Ayan, so... Taluran ba ito? Hindi, sa Kilabat. Sa Kilabat. Ayan, so nagse-set up po kasi tayo ng... Kilabat mo si tulda? On. May blue, Nagse-set up po kasi tayo ng farm. Doon sa may... Isakay mo lahat nung tray sa shop. May bagong dating kagabi. Isakay mo lahat yun. 3,000 yung dumating na tray. Yan, dalhin mo doon sa... Dalhin mo sa Bayambang Farm. Awit mo di manad Bayambang Farm. Insan atay tulda, di manad kinang JR. Isla. Tan mga liw ka man ay pasak. Pasak ya didos, taluran kilo. Ayan, so... Ayun, ang pagpapainom niyan, vial po yan, yung parang nasa bote ng Mertayulit. Bubuksan nyo po yan, tapos ipapagpag dun sa sa balde or sa waterer, sa timbang maliit, ganyan. Pero dapat ilubog nyo muna sa tubig, tapos kalug-kalugin ninyo kasi medyo powder form siya, kaya kailangang lagyan ng tubig para matunaw, and then ibuhos ninyo. Pagkabuhos nyo dun sa malit na balde, lagyan nyo ulit ng tubig para maalis yung mga naiwan doon na na particles or syempre yung virus kasi kinulture yan na virus. So para malagay lahat doon sa malit na balde, and then yung balde na yan lagyan nyo ng skim milk. Kung wala po kayong skim milk, pwede yung Bear Brand powdered milk or any milk na nasa powder form. Yan, and then haluin ninyo. Dahan-dahan po yung paghalo. Huwag po yung mabilis. Kasi pag binilisan ninyo, ang mangyayari, lahat nung virus, lahat nung may ipon yun sa gitna. So, kapag ipinainom ninyo, may possibility na yung ibang tubig, walang gaanong kumbaga nag-concentrate lang siya dun sa gitna, at kapag ginanon ninyo, mapupunta lang yun sa mga waterer. Hindi siya evenly distributed. Hindi pare-pareho yung pagkakadistribute ng nung bakuna. So dapat talaga kapag hinalo nyo, dahan-dahan lang at huwag paikot. Pag ganon, ganyan. So para maghalo. And then kapag nahalo na, ganito na siya. Sabihin nyo na 1 gallon. At saka nyo na siya ilalagay dun sa, halimbawa, 100 liters ng tubig. Kung medyo marami-raming alaga nyo, kung konti lang naman, siguro yung 2 balde, pwede na. Depende. Hindi naman po kasi natin pwedeng hati-hatiin yan dahil ang isang vial good for 1,000 na manok. So, kumbaga, once na binuksan mo yung vaccine, kailangang i-consume mo yon. And then, sakaling hindi mo maubos, yung tinimpla natin, ay kailangang i-dispose natin siya properly. Number 1 po yan, yung pag-dispose properly. So, paano ba i-dispose yan properly? So, sa amin po, dito sa farm, yung mga bote, yung mga vials na yung basyo ng mga bakuna na yan, sinusunog po namin. So, kailangan silang sunugin para yung virus mamatay. Kasi po kapag napabayaan natin yan dun sa farm, dadami po sila. At kapag dumami, mabilis kumalat yung sakit. So, alam nyo po kasi, di ba, kumbaga dadami yan dun sa environment. Kaya nga yung inyong sobra naman na ibinuhos dun sa waterer or sa inyong galloner,
isahod yung mabuti kapag aalisin nyo na. Huwag nyong itatapon doon sa baba ng cages ninyo, dyan sa baba ng, dyan sa lupa, kasi nga para hindi siya dumami. So, isahod ninyo and then isama nyo yun na sunugin. So, kapag malakas na yung apoy, sunugin nyo na, unti-unti nyo siyang ibuhos. Kasi nga, di ba tubig yun? Nang sa ganun, mamatay yung mga virus. Ayan. So, alam nyo po kasi kapag dumami yan, ang problema ganito. Pagdating po kasi ng sisiw sa farm natin, day old siya. Ang unang bakuna niyan sa hatchery. And then sa farm, ang unang bakuna na ini-apply namin yung B1 with Lasota. So, 4 days old nung sisiw, ipinapatak po natin yan sa mata. Ngayon, ang problema kapag halimbawa yung peste na bakuna, yung Newcastle disease vaccine, sa HIPRA kasi ang tawag nila dyan, ang label ng bakuna ay SH120. Kapag sakaling may sumobra tayong natapon, di ba? Dahil nasa tubig, water form na yan, liquid form. Kapag may natapon doon, magpaparami yan, dadami sila. Ang problema, kapag dumating yung sisiw natin, maaga pa lang tinatamaan na siya ng sakit. So magtataka ka, bakit kaya tinatamaan yung manok ko? Yan. So, nag-uumpisa yan sa sipon. Yan. So, ba't kaya ganon? Yun pala, hindi natin alam. Yung surroundings natin ay punong-puno na siya ng virus nung sakit na peste or yung NCD. Yan. So, syempre yung sisiw natin, day 1 pa lang, 1 week pa lang, yung NCD, ibinabakuna namin yan during kung di ako nagkakamali, 5 weeks old ng mga RTL natin or yung mga sisiw natin. So, dapat talaga makontrol natin yon. So, maganda talaga yung disposal. Ayan. So, and then pagdating naman dyan sa inyo, sakaling may challenges, yun, pwede nyo siyang i-revaccine, bakunahan nyo ulit. Same process sa tinuro ko, timplahin muna ninyo sa powdered milk. And then, alam nyo naman kung ilang litro, ilang galon yung naiinom ng manok ninyo within 1 hour. Within 1 hour lang po pala. Ayan. So, halimbawa, yung manok ninyo ay pinapainom ninyo ng 1 drum ng vitamins at nauubos nila yan ng alas 9 ng umaga. Pinapainom nyo sila ng 6 a.m. So, hindi nyo pwedeng timplahan ng bakuna yung ganon karaming tubig. So, dapat magbabawas po kayo. 1/4 lang. 1/4 lang yung timplahin ninyo. So, halimbawa, yung 1 drum ay nasa, sabihin na nating 200 liters. Kapag magbabakuna kayo, siguro kahit mga mga 30 liters lang, 25 liters lang, gano'n. Yung tamang-tama lang, kumbaga yung masasapinan lang po yung kanilang water through. Nang sa gano'n, within 1 hour period of time, mauubos po nila yung bakuna. Hindi nyo problemahin yung disposal ng mga sobrang bakuna ninyo. Ayan. So, i-drain ninyo yung mga tira-tira, i-drain ninyong mabuti, punasan ng paulit-ulit. Punasan po ng paulit-ulit. And then at saka nyo banlawan ulit ng paulit-ulit. Ayan. So, yung iba sinasabon nila, pwede rin naman 'yon. Sabunin kasi yung manok naman kapag lasang sabon, hindi naman nila 'yon iinumin. At saka kumbaga busog pa sila sa tubig. Kaya okay rin lang na medyo lagyan nyo ng sabon, nang sa ganon, kakapit. Madre-drain talaga, malilinisan yung inyong yung water through. Ang sinasabi ko pong water through, yung blue na mahabang painuman natin na nakalagay dyan sa battery cages. Kasi kung yung galon naman, madali lang siyang kapag galon, hugasan na lang natin siya totally, tapos babanlawan ng paulit-ulit. Ayan. Tapos yung banlawan,
iano nyo rin. Itapon nyo sa malayong lugar, ganyan. Kung hindi nyo masunog kasi nga sobrang dami. Kaya pag maglilinis talaga dapat yung minimal lang yung water para madali nyo siyang sunugin. Pakunti-kunti yung buhusan doon, ibuhos nyo doon sa pinagsindihan ninyo ng pinagsigahan ninyo, unti-unting may initan yung tubig na yun, mamamatay na yung virus na yon. Ayan. So, ano pa ba? Yun yung mga number 1 na natin, tatandaan natin. Yan. Pero kami naman, kapag walang challenges, yung bakuna natin na inilalagay namin sa ating mga manok habang andito sila sa amin, ay no need naman ng hindi na namin ginagawa. Hindi na po kami nagre-revaccine. Not unless na talagang matindi yung challenges. Halimbawa, putok na putok yung balita na talagang nagkalat talaga yung mga bird flu na yung mga Newcastle disease na yan, yung mga peste na yan. Kasi nga po, may mga haka-haka na yung mga nakaraang birds flu, yung mga nagdaan na birds flu, sinasabi po nila na parang lang siya, isang mga Newcastle disease cases lang talaga. Hindi daw siya talagang birds flu. Ayan. So, may mga ganung haka-haka. Although sa balita naman, sabi birds flu. Bakit? Nakaka-confuse kasi yung virus nung birds flu at saka yung NCD halos dikit yung karakteristik nila. Ayan. So, kapag nag-test, minsan, kahit na NCD lang, sinasabi, birds flu na daw. Ayan. At saka yung Newcastle disease kasi, mataas din yung mortality niya. Halos ganun din. Halos 100%. 100% din yung mortality once na tinamaan ka nun na hindi ka bakunado. Ayan. So almost the same. So, ang pinaka-best talaga, since wala pa namang bakuna talaga yung birds flu na yan, so ang pinaka-malapit lang, pinaka-protekta natin ay yung bakuna na Newcastle disease, yung NCD. Ayan. At ang brand ng bakuna namin dito ay Hipra. Ayan. Hipra, yung pangalan ng bakuna ng Newcastle disease ay SH120. Ayan. So, marami pong klase yung bakuna. Yung bakuna para sa gumburo, bakuna sa kuraysa, bakuna sa mycoplasma, bakuna sa bulutong, yung Foulpox, ano pa ba? Swollen head, mayroon yung ILT. Actually, sa dami po, hindi ko kabisado. Yung mga na-mention ko lang, yun yung mga typical na yung B1 Lasota, ganyan. So yun yung mga pero marami pa po. Yung sakit nagkalat, hindi na po yan nawawala. Umiikot-ikot lang po yan dito sa ating environment. Kasama na natin sila dito sa mundo. Ayan. So yun lang. Kaya nga minsan kapag yung tag-ulan na nung wala pa ako sa ganitong klaseng negosyo, minsan yung mga matatanda natin, lalo na kapag nasa baryo tayo, yung mga unang patak ng ulan, di ba, matagal na summer, tapos biglang umulan, halimbawa umulan ng June, noon kasi bihirang-bihirang umuulan ng May noon pero ngayon kahit December, January, umuulan. Okay, so doon tayo dati. So pag umulan ng June, matagal na summer, tas biglang umulan, ano ang nangyayari? Nagkakasakit yung mga manok natin. Yung mga native na gumagala, biglang namamatay sila. Ganyan. So, kasi nga parang nare-reactivate. Parang ganun Parang ganun yung analysis ko. Yung sakit, kapag umulan, na andun sa lupa, nare-reactivate kapag umulan. Yan. Tapos, siguro, sumasama sila sa ulan, nag-evaporate, pati sa hangin.
Ayan, so expected na yan noon. Kaya very thankful tayo kasi nga may mga bakuna na ngayon. Ayan. So sana nabigyan ko kayo ng idea regarding dun sa katanungan ng subscriber natin from Zambales. At nagagalak akong malaman rin through him na yung feeds na gamit niya ay New Hope. At nakakatuwa dahil 98.5% yung kanyang production. Ayan. So kung nag-agree kayo, paki-comment na lang din po kung anong masasabi nyo dyan sa New Hope na yan, kung sino yung mga nakakagamit. Well, personally, ako nakakagamit ako, pero hindi ko kasi siya tinignan, hindi ko siya ni-record ng mabuti, Kaya hindi pa ako gaanong makapagbigay ng komento. Hayaan ninyo at sa mga susunod sigurong araw ay aayusin natin yan. I-record natin yung eksaktong data, kung ilan yung pinakain ko ng feeds na yan, kung ilan yung kinakain nila, at kung ilan yung kanilang production, ano yung kanilang edad. Ayan, so number 1 din yan. Hindi kasi tayo basta-basta nagbibigay ng mga information na kulang-kulang. Mas maganda po yung talagang konkreto yung ating pakakawalan. Kasi sa sobrang dami nyo rin na nanonood, baka mamaya, sabi mo Mang Mags, maganda, 98 point something, pero bakit nung kami, ganyan, di ba? So, tignan natin, consider natin, pag gagawa tayo ng trial, kung ilang manok yung pinakain mo, kung ano yung edad ng manok, bakit kailangan yung edad ng manok? Kasi, ang batang manok, mataas mangitlog, mataas yung kanyang percentage ng production. Kung ilan yung ipinakain, so yung mga yan, yan yung mga i-consider natin. Yan. So, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you. Pakipatay muna. Patayin muna natin.